pa-demolition to din ha mga nakaplastar na to sa likod kay himuan na pong karsada. Kaya para ibaligya na po nga to sa laing mga vendors. What is wrong with Gawas nga kana nga istorya ba nga ang hagdanan agianan man ta na sa mga tao gihimo na din ihianan diya sa Turil Public Market. Kauman wa nay kagian ang mga tao tungod kay lagi ang karsada gihimo nagtindahan. Muna ang reklamo din ha sa atong magkaigsunan sa Turil. Para sa kuha, wala ko malipay tungod kay wala masulbad ang problema. Gibalhin lang ang problema. Ang atong hangyo na lang siguro niini, ampo na lang nato sa tuang labawng makagagahom, nga unta si Ma'am Army Igyanon, himalo ning iyahang kasing-kasing, aron nga magbag-o. Wala ta mangandoy nga mawala siya sa serbisyo, ang panatuwa din nga mabag-o siya samtang anaa sa kini nga pagpanerbisyo diha sa tuang gobyerno kay imposible man pug latiguhon siya ni Jugintadkan kanayang hipi diha sa kini nga public enterprise nganuman dako man pud dagko naman sa nakita din ha nya trabaho man na tuwa din ha nga magbag-o gyud samtang naa sa serbisyo publiko pinasubay kung unsa ang programa sa tuang local government. Daghang salamat Francis ug sa tuong mga kaubanan din ha ug maayong aga. Doon may galay 30 minutos. Daghang salamat, June Bersamin. Mga kapamilya, atangi sa pagbalik sa News Patrol. Ang barangay sa Santa Maria, gibaha na sab. Ug Daneco, magpatuman og rotational brownout mga generator sets. Halino na sab. Tangi sa pagbalik sa maayong buntag, Mindanao. Ang halal seasoning para sa mas meaty at malinamnam na lutuin. Namnam All-in-One Seasoning. Malinamnam na, halal pa! Available in Sakto Pack at 2 pesos SRP lang. Namnam na! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Everbilena. Masarap ang gising tuwing umaga with Umagang Kay Ganda. Kasama ang CDO Ulam Burger. 14 pesos lang. Can afford mong mag-beef. Pinkwater Body Spray makes Karil feel confident. With Blackwater Sports, Christian is clean and crisp, ready to go anywhere. With Pinkwater, she feels delicious. With Blackwater Sports, he feels yummy. Share our story. Feel the kiss, love the smell. Pinkwater. Be delectably captivating. Blackwater Sports. Smell good, feel good. Be always on the go. It pays to smell good. Action! Para ang gising ay maging good, better, best, mag-Jim's 3+1 flavored coffee with ginseng. Kaya ang kape, mas nakakasigla. Kaya mag-Jim's ginseng. May 5 masarap na kagising-gising flavors. Kaya mag-Jim's ginseng. Gising. Hanggang sa bahay, gising. Buhay na buhay. Ginseng. Gising. Ginseng. Gising. Kaya mag-Jim's. Winner ka, Jim's. Ginseng. Gising. Ay, bitin dahil di afford na magandang hair every day? With Rejoice Shampoo 4 and Conditioner Tres Sachet, get smooth hair every day. 5 pesos lang. Dito sa Republika, di lang buong araw mo. Maayong buntag mga kapamilya, Marso 20, 2012. Yan na ang atong mga balita sa News Patrol. Barangay San Isidro, Santa Maria, Davao del Sur, subling gibaha. Mga residente na nawagang tapuso na ang flood control system. 850 million pesos ng irrigation project ipatuman sa Davao Region. Daneco, nagpatuma na sa rotational brownout. Mga generator sets, halino na sab. Bureau of Fire Protection subling nagpahimangno nga i-check ang mga electrical connections aron makalikay sa sunog. Gun ban, dako ang natabang sa pagkamalinawon sa araw ng Davao, sumala sa Davao City Police.
Mag-igsuon sa Digo City, gipamusil patay. Ug Uplan Sumvac 2012, gilusad sa HPG 11. Yan ang mga detalye sa atong mga balita karong buntaga. Nanawagan ang mga residente sa Barangay San Isidro sa Santa Maria, Davao del Sur nga tapuson na ang flood control system sa ilang lugar aron malikayan ang pagbanaw sa tubig baha sa mga kabalayan. Kini humang gibaha na sabang ilang lugar. Anong detalye? Tungod sa pagbaha, dala sa kusog ng pagulan, naglisod pag-agi sa ilang dalan ang mga residente sa Sitio Mabuhay, Barangay San Isidro, Santa Maria, Davao del Sur. Pagkabuntag, makita ang dakong epekto sa baha, dindaghang pananom ang nangadaot sama sa kasagingan nga nalunupan. Ang ilang kalsada nahimo ng sapa, ang mga balay puno og lapok. Kada baha, so inaani jud ni. Musulod yun ang tubig, kada dakong baha. Kung gamay, di mo musulod. Pait lagi kaayo, kung kada baha, may nani. Way kauban ako ragod isa. Bisan ang sementeryo sa Barangay San Isidro, nabahaan sab. Mao bitaw na nga usahay mo, wadaan ko gana kay usahay tanahon lang niya. Maingon man sa gud usahay nga, wala day pag-asa. Hinaot lang mi nga, aksyonan unta nga. Kasi kasuhon jud unta nga, tigaan yung aksyon nga, trabahoon yun. Luoy kayo, tanawang sitwasyon, naunsa na, nanang tubig nag-agi sa tunga-tunga sa minteryo. Dako na nung kaig damage, problema na kung asa ilubong kung mamatay rin nga taga-barangay. Gibasol sa mga residente ang flood control system nga wala matiwas. Gamay ramtang problema ha, unsa hinungdan nga wala nila gidayon tong proyekto ha, nga kung nadayon unta to, wala ning dakong problema ron. Apektado sab sa pagbaha ang silingang barangay sa Pungpong ug sa Buka. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Gawa sa mga nabahaan nga balay, nadugangan pa og problema ang mga pupils sa Pungpong Elementary School sa Santa Maria, Davao del Sur kay nadaot pa ang ilang mga classrooms. Nagapatrol si Rodrey Salas. Human sa baha, napuno og lapok ang balay ni Jeneline Tobero sa Pungpong Santa Maria, Davao del Sur. Naglisod siya karon paghidlo sa baga nga lapok. Sila diri nga taga diri jud, ana dan lang jud sila. Ikaw? Pag ulang mi diri. Kurat-kuratan pa ka sa. Kurat-kuratan oy kay pagbangon na mo gabi dako na kain tubig. Si Manolito Yu, gitang bakad pagbalik og graba og sandbag ang gate sa ilang balay aron ga dili na makasulod pagbalik ang tubig baha. Nabangag ni si sir nga among gibutangan og bato, itong gibalik na mong agi, magsambag na lang ni. Karon ang tubig mo balik dito. Tungod sa kahalog mo baha usab, ni gamay ang mga pupils nga nanulod sa klase. Apil ang ilang eskwelahan sa gibanlas sa baha. Sukad Enero, 11 na ka mga classroom ang gibanlas dinhi sa makeshift classrooms. Una sila nagaklase. Yes, sir. Para makakatan ko, sir. Parang pag-eskwela. Amo na sa ning giingon ani manang naami kung makikita nyo may mga mixed classrooms na kaming ginawa mula sa aming social stage. Gitudlong hinungdan sa mga residente sa pagbaha sa Barangay Pungpong. Kining gibana-bana ang 200 metros nga gibanlas nga dike sa Basyawad Creek. Diri sa proper Pungpong wala kayo mapiktahi gawas sa mga pananom sama sa mga lubi ug saging. So pare, kung makabati ka sa akong panawagan in taon, maluoy ka sa Barangay Pungpong, naunta, hatagan mo pagtagad kay wala na jud pare. Ikaw na lang akong paglaom nga makatabang diri sa akong barangay, maluoy ka pare. Masig bulldozer na lang iyang ipadala. Ang kusog nga pagulan sa Santa Maria, Davao del Sur nga resulta sa pagbaha Domingo sa gabi dala sa shallow low pressure southeast sa General Santos City kagahapon nga nagsugod alas 5 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Busa naapektuhan ang ubang mga lugar sa Davao Region, labi na ang Davao del Sur. Kanyang alas 2 kadlawon may bali na kini sa southeast sa Surigao City nga makaapekto sa Bicol Region, Visayas ug Northern Mindanao. Sumala sa pag-asa makasinati ang Davao Region ug mapanganuron og katag-katag nga pagulan karong simana. Gipahimangnuan saba mga nagpuyo sa flash flood o landslide prone areas nga mahimong mabinantayo. Shallow low pressure area nakita sa 500 kilometers east southeast of Santos City. So bali mo na siya ang nag-affect sa ato alag banda sa may Davao del Sur o part sa Davao City o part sa Region 11.
Patay ang magsuon sa Digo City human gipamusil kagahapon sa hapon. Si Rodre Isala sa detalye. Sa pictures nga gipadala ni Orlando Dinoy, makita ang duha ka mga biktima sa pagpamusil nga nagbuyod og nagkadugo tunga sa basakan sa sitio Bagsak, Barangay Igpit, Digo City pasado alas 11:30 kagahapon sa udto. Ang mga biktima na ilang ang mag-igsuong Lloyd Carpintero, 28 anyos, ug Rodrigo Carpintero, 46 anyos, nga pulos taga Barangay San Isidro, Hagonoy, Davao del Sur. Pulos mga mobile rice mill operator ang mga biktima. Sa inisyal nga investigasyon sa Digo City Police, nasayrang bangi sa negosyo ang nakitang usa sa mga motibo sa krimen. Sumala pa sa initial investigation na ay bangi sa negosyo kay kanimangong pag-operate og mga kaning mobile nga rice mill. Siguro nakita na ko nagsuki-suki ni sila da nag-area-area. So ang akong kapulisan karon dito nagpadayon pag-imbestiga pangutana sa mga kapamilyahan ng Samaran sa iyang tuong paa ang laborer nga bayaw sab sa mga nangamatay nga si Jerry Cartalaba human gipusil sab. Nasayrang kalit lang miabot ang nag-inusarang sospek nga nakamonet nga nakamotor. Dayon gipusil ang tulo. May daulog kalit dito nagmotor. Pamusil naman mi. Ginapangita na sa mga pulis ang sospek. Rod Reysalas, ABS-CBN News. Sa laing balita, gitanaw sa Davao City Police nga dakong tabang ang gun ban nga nahimong balinawon ang araw ng Davao. Tungod sa hugot nga pagpatuman ini, tulo ang nadakpan. Kutob pa Marso 31 ang gun ban, busa kung makita nga magmalampuson kini. Posibleng ipatuman sab kini sa kadayawan ug panahon sa Pasko, subay sa una ng plano ni Mayor Inday Sara Duterte. Pero hugot nga gibarugan ni Vice Mayor Rodrigo Duterte ang iyang pagsupak ug pagkwestiyon sa legalidad sa gun ban. I hope that magiging pattern na ito, no? Magiging automatic na ito. Every merong major celebration sa Davao City. When the month of March closes, we can compare kung unsa gyud ang effect sa gun ban, kung naaman o wala, and if it's worth doing again or not. Does not really amount to anything because it is violative of due process of the equal protection laws of the Constitution. Sa Panabo City, muhatag na og kwarta si Mayor Jose Selvosa sa Panabo City sa makatugan sa mga kriminal o kaha makatabang sa pagsulbad sa krimen sa ilang syudad. Si Vina Araneta sa detalye. Nakalawat ang Commendation Award for Bravery and Gallantry ang napulo ka mga pulis sa Panabo City nga unang meresponde sa hold-up incident sa idong agri-supply sa Panabo City niadtong Marso 6. Napatay sa mga pulis ang duha ka mga tulisan. Gihatagan sab sila og cash incentive